Tagumpay ang airdrop mission ng Armed Forces of the Philippines sa BRP Teresa Magbanwa na nasa Escoda o Sabina Shoal. Kinumpirma ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner na sa pamamagitan ng helicopter nakapaghatid sila ng supplies sa mga nagbabantay na sundalo roon. Ito raw kasi nakikita nilang alternatibong paraan para makaiwas sa ilang beses na pangaharang ng mga barko ng China sa resupply mission ng BRP Cabra at BRP Cape Engaño. Sa press conference ng AFP at US Indo-Pacific Command, tiniyak ni Browner na gagamitin ng AFP ang lahat ng kanilang resources para magtagumpay sa rotation at resupply missions. Kung kinakailangan, hihingi raw sila ng tulong sa Amerika. Handa naman daw nila itong ibigay ayon kay US Indo-Pacific Command Admiral Samuel Paparo Jr. Ang China Coast Guard umalma sa airdrop mission ng AFP. Malinaw na paglabag daw yon sa sovereignty ng China dahil teritoryo daw nila ang Shandin Reef. Nagbabala rin sila sa Pilipinas na itigil ang anilay risky behavior, alisin ang barko at huwag nang palalain ang sitwasyon. Wala pang bagong pahayag ang AFP ukol dito, pero dati na nilang iginiit na may karapatan ng Pilipinas sa Escoda Shoal dahil pasok ito sa ating exclusive economic zone. Arestado dahil sa panunutok ng baril ang isang lalaki sa barangay Pasunanca, Zamboanga City. Sa investigasyon ng pulisya, sinita umano ng ama ng biktima ang sospek dahil sa ingay ng kanyang motorsiklo. Inawat ng biktima ang pagtatalo ng kanyang ama at ng sospek. Doon na bumunot ng kalibre 45 baril ang sospek at itinutok sa umawat na lalaki. Napag-alaman na hindi rehistrado ang baril ng sospek. Mahaharap ang sospek sa kaukulang reklamo. Wala siyang pahayag. Dalawa naman ang patay habang sugatan ang dalawang iba pa sa salpukan ng tricycle at motorsiklo sa mga Tarem, Pangasinan. Base sa investigasyon ng pulisya, papaliko ang tricycle ng isang mag-asawa nang makasalpukan ang motor na may dalawang sakay. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon silang apat na nagtamo ng mga sugat sa ulo. Agad silang isinugod sa ospital. Ayon sa pulisya, walang suot na reflectorized vest ang driver ng tricycle. Lasing din daw ang mga sakay ng motorsiklo na galing umano sa inuman. Wala silang pahayag. Ito na po ang mabibilis na balita. Nasa 13 bahay ang nasunog sa residential area sa barangay San Isidro, Parañaque. Ilang residenteng tumulong sa pag-apula ng apoy ang sugatan. Naapula po ang sunog pasado alas 7 ng umaga kanina. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa sanhi ng apoy maging sa lawak at halaga ng pinsala. Arestado ang isang lalaki at dalawang babae sa buy-bust operation sa barangay Paliparan 2 sa Dasmariñas, Cavite. Nasabat sa kanila ang 100 gramo ng umano'y shabu na may halagang 680,000 pesos. Nakuhanan din sila ng mga piraso ng hinihinalang ecstasy na may halaga namang 1.3 million pesos. Nabawi ang ginamit na marked money pati na ang cellphone, ID at motorsiklo na ginamit ng mga suspect. Mahaharap sila sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga suspect. Huminto ang truck na yan habang tumatawid sa Riles sa Belgium. Bumaba ang driver, animo may kinausap sa cellphone at nagtitingin sa paligid. Kasabay ng pagsapa ng driver sa truck, bumaba naman ang mga harang, senyales na paparating na ang tren. Sinubukang paandarin ng driver ang truck pero bigo siya hanggang sumalpok na ang tren. Ayon sa local media, 2 sa mga pasahero ng tren ang sugatan. Ligtas ang truck driver na nakababa ulit bago ang salpukan. Naapektuhan ang biyahe sa ilang istasyon dahil sa insidente. Umalis na si K-pop singer Moon Tae-il sa South Korean boy band na Neo Culture Technology o NCT. Ayon sa inilabas na statement ng record label niyang SM Entertainment, nahaharap ang K-pop idol sa reklamo kaugnay sa sexual crime. Dahil dyan, hindi na magiging parte ng group activities ng NCT si Tae-il. Tiniyak naman ng kumpanya na nakikipagtulungan ng singer sa investigasyon ng pulisya. Humingi sila ng paumanhin sa fans at nangakong maglalabas ng statement tungkol sa takbo ng investigasyon. Hinahagupit ang Japan ng bagyo na may international name na Shanshan. Hindi ho bababa sa 3 ang iniulat na nasawi at maraming iba pa ang sugatan sa pananalasa ng bagyo. Sa Miyazaki, kaliwat kanan ang mga gusali at bahay na napinsala. Nagkalat sa kalsada ang mga debris. Ilang lugar na ang nawalan ng kuryente.
Sa Kyushu Island na naglandfall po kahapon ang bagyo bilang typhoon, ngayon isa na ho lamang itong tropical storm. Bago pa man tumama ang bagyo sa Japan, iniutos na ang paglilikas sa milyong-milyong residente. Aarangkada na ngayong araw ang pagbabakuna kontra African Swine Fever ng Department of Agriculture. Ang ilang nagtitinda ng karning baboy, umaasang makatutulong ito sa kanilang bentahan na ngayon matumal. Gaya sa Blumentritt Market sa Maynila na bumaba ang presyo ng karning baboy. Ang dating 400 pesos per kilo na liempo, ngayon 360 pesos na lang. Bumaba rin sa 320 pesos kada kilo ang presyo ng kasim, pork chop at tige na dating 340 pesos. 20 pesos din ang ibinaba sa kada kilo ng buto-buto at pata na mabibili sa 280 pesos. Base sa latest monitoring ng DA, nasa 260 hanggang 370 pesos ang kada kilo ng kasim sa NCR, habang 290 hanggang 400 pesos per kilo ang presyo ng liempo. Feel good at relatable ang upcoming episode ng Regal Studio presents this Sunday. Bibida sa storya na pinamagatang I Can Sir, sina Sparkle stars Bruce Roland at Cheska Fausto. Gaganap si Bruce bilang si Aldrin, ang student-athlete na magkakaproblema sa kanyang academic requirement. Pupunta siya sa kanyang prof, played by Boji Pascua, kung saan niya makikilala ang karakter ni Cheska na si Denden. Sa Chikahan with Your Kumare, more than the typical rom-com storyline daw ang dapat abangan. It's gonna be a love-romance relationship, not in a bad way, pero yung pagmamahal ng apo sa lolo niya at ang student sa kanyang professor. Perfect itong episode namin for the younger generation, sa mga nag-aaral pa. Makikita nila what perseverance and courage does really. Isinusulong po sa Kamara ang panukalang suspindihin ng 8 hanggang 12 linggo ang regular academic program para tutukan ang reading at mathematics. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo na isa sa mga akda ng panukala at chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, napapanahon na ang intervention program sa regular academic calendar. Hindi na raw po pwedeng ituon ito pagkatapos ng klase o tuwing bakasyon lamang sa summer. Pagkatapos ng 8 linggo, magkakaroon po ng assessment sa estudyante. Ayon kay Romulo, gusto nilang gawin ang 8-week program para sa lahat ng 25 million na grades 1 to 12 students. Ayon naman sa Department of Education, sakaling matuloy ito, ay ipatutupad muna ito sa mga piling baitang at eskwelahan. Hindi raw sa lahat dahil kulang ang mga guro. Nagsasagawa na rin daw sila ng konsultasyon sa iba't ibang sektor. Nagpaabot ng kanyang suporta si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pambato ng Pilipinas para sa 2024 Paris Paralympics. Ayon sa inilabas na statement ng Pangulo, huwag ginaagad ang ating 6 na atleta sa pagtapak pa lang sa entablado ng pampalakasan. Sumasalamin daw sa diwa ng pagiging Filipino ang kanilang dedikasyon sa pagsasanay sa kabila ng mga hamon sa buhay. Anya, patuloy ring susuporta ang buong bansa sa kani-kanilang event. Kahapon, oras dito sa Pilipinas, naglaro na si Pinoy para-archer Agustina Bantilok sa ranking round ng Women's Individual Compound Open event. Uusad siya sa elimination round ngayong araw kung kailan makakatapat niya ang pambato ng Brazil. Hello mga kapuso, ako po si Gerald Bangliwan. Ako po si Angel Otto. Ako nga pala si Cindy Asusano. Ako po si Ernie Gawilan. Ipagdasal niyo po kami at suportahan ang ating laban sa 2024 Paris Paralympic Games. Maraming salamat po at mabuhay po ang mga atletang Pilipino. Pambaong good vibes naman po tayo for weekend, mga kapuso. Isang lalaki from Zamboanga City na Lodi para sa kanyang honesty. Heto ang kanyang inspiring story. Hindi ho kailangan ng powers para maging bayani. Yan ang pinatunayan ng tricycle driver na si Eusebio Montefalcon. Sinuuli po kasi niya ang napulot na pouch na may laman palang 150,000 pesos. Wow! Pero yan ang isang retired bus driver na galing sa separation pay sa pinasukang kumpanya. Hindi niya namalayan na nahulog pala ang pouch nang ipapasok sana sa kanyang bag. Napulot yan ni Eusebio na nooy napadaan sa Barangay Baliwasan. Kinilala naman ng Zamboanga City LGU
ang kanyang katapatan. Good job! Sana yan ang mga dumadamin, di ba? Na Sana lagi. yan ang maging normal. Yan, Yes, tama. oo, honesty is the Correct. best policy always. Always. Yan ang magandang ehemplo sa ating lahat, di ba? Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.